Let us not grow weary. This made an impact in my life. Para sa isang tao na naglilingkod sa Diyos, para sa isang tao na maraming ginagawa para sa Panginoon Diyos, ito po ang may impact. Kung ikaw'y napapagod, gusto kong sabihin sa iyo, ito sinasabi sa ni Pablo, don't stop. Don't stop. Totoo kapatid, nakakapagod. Nakakapagod magtrabaho. Nakakapagod magnegosyo. Daming problema, tama ba? It's very tiring. Stressful. Nakakapagod mag-aral. Minsan iniisip lang natin, kaya hindi ako napapagod. Bakit? Sa trabaho, bakit? Kasi may sweldo Pero sa totoo lang, kahit sa ministeryo, nakakapagod. I just want to be plain with you. Pero kung napapagod man, eto gusto kong sabihin sa inyo, sino bang hindi? Lahat tayo napapagod. Marahil kaya ka nandito, napapagod ka. I'm talking to you from my own experience. Pero, hindi sinabi ni Pablo na huminto ka. Yung don't grow weary in Greek, it means don't stop. Nade-depress ka, nade-discourage ka, pwedeng mapagod. Huwag lang huminto. Kaya po tayo, kahit ito lagi ko sinasabi sa inyo, ang susi, magkaroon ng gawain sa bahay nyo. Magka-C2S kayo. Ito po lagi natin ginagawa. That we want to share the gospel. Na bawat bahay, bawat buhay, makikita po natin na hindi lang dito sa simbahan inaaral ang salita ng Diyos. Plant your seeds. Start to plant in your barangay, in your houses. Nakakapagod. Pero hindi nagbabago si Lord. Nakakapagod ba itong ginagawa natin? Alam niyo po ba, kahit hindi linggo, nagpe-prepare po ang simbahan. Kaya po last time, nung nagkaroon po ng siklab, ang attendance po natin hanggang 400 lang. Sa totoo lang, ilan po ang umaten in just one day? 535 ang umaten po ng... Hindi ko alam paano po nagkasya yon. Hindi ko alam kung paano po nagkasya. Salamat po sa magandang promotion. Marami pong mga worker. Siyempre nakakapagod din yan. Pero salamat po sa mga manggagawa na nagbigay ng panahon, nagbigay ng oras. Because we want to think outside the box. Nakakapagod din yun. And we want to evangelize. We want to share the gospel. Not just inside, but even the outside. Don't stop. Alam niyo, marahil baka meron dito yung napagod lang, huminto na. Napagod, huminto. God does not want you to stop. Ito ang magandang gawin po natin. Anong gagawin, pastor? Napapagod ako Hear this. Do good. Do good. At sasabihin ko po sa inyo, doing good is the best medicine if you are tired. Ito ang gamot sa mga napapagod. Gumawa ka ng tama. Do what is good, even if you're tired. Sabi po sa Galatians 6 verse 9, let us not grow weary while doing good. Nakakapagod. Pero huwag kang huminto sa paggawa ng tama. Many people, napagod na nga, gumawa pa ng mali. Sad-sad na nga sa buhay, gumawa pa ng krimen. Di ba? Wala na ngang pera. Hindi pa gumawa ng tama. Malungkot na nga. Sumama pa sa iba. Di ba? Iniwan na nga. Nagpalit pa, mali pa rin ang ginawa. Kaya mahirap when you sow to the flesh, you will reap corruption.
At alam niyo po ang totoo, kapag ikaw talaga yung nahihirapan, napapagod, nandiyan ang temptation lagi. Kaya anong sagot, anong gamot? Do good. Huwag kang mawala sa simbahan. Huwag kang mawala sa fellowship. Huwag kang mawala. Kaya kung meron po dito yung mga nalulungkot, diba, lapitan. Ano mo nangyayari? Makipag-usap ka. Ang gamot sa mga napapagod, itama mo. Kaya po yung mga nandito, yung mga kabataan, yung mga nandito, even in all ages, ini-encourage po namin kayong maglingkod. Because that is the right thing to do. When you do good, means you spend time. You spend time, you give time, you make time for serving. To do what is right. Hindi yung spare time. Parang nagiging spare tire si Lord. Not your spare time. Make time for God. Ang hirap sabihin, pag may time ako, sama ako sa inyo. Kapatid, nakakapagod yan. At minsan, kapag ikaw ay hindi nasasabihan tungkol dyan, nagiging tama na yan. People who experience real harvest give time. What else? Do not lose heart. Don't lose heart. What you're going to do in your great harvest, do not lose heart. You know there is a great harvest. Pero sa totoo lang mga kapatid, nakaka-discourage din yan. Pero naniniwala naman ako. Lahat naman tayo may tinitingnang magandang kinabukasan. Tama ba yun? Lahat tayo may tinitingnang magandang kinabukasan. Lahat tayo excited sa vision. Lahat tayo excited maging matagumpay. Lahat tayo excited na maging umasenso. Lahat tayo excited na lumalim sa Panginoon. Lahat excited. Pero bakit ka na-discourage? Sabihin ko sa iyo, baka ikaw to. Napintasan lang ng konti, nawala na ng gana. Na-criticize lang, nakatanggap lang ng feedback. Ayaw na. Diba? Gusto ko mag-serve kay Lord, ang galing. Hindi lang pinansin, ayaw nang magsimba. Wala lang kumamay. Hindi lang nabigyan ng upuan. Hindi lang nakapag-park dyan. Parang yung humihingi ka ng baon, di ka binigyan ng baon, ayaw na mag-aral. Baon lang. Don't lose heart. Sabi po sa Galatians, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Most people just look at the harvest. Tama, there is a harvest. Pero hindi mo matutuntun yon. You will never get to the harvest if you will always be losing heart. Hindi lang umattend yung lagi mong kasama, nawala ka na rin. Okay lang yan kung iniwan ka, sino bang hindi? Shoutout sa mga laging iniiwan. Kaya yung mga first time visitors po natin, baka ngayon lang po naririnig, po, sanay na po kami naiiwan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Don't lose heart. And what are you going to do in the great harvest? Distribute. Remember, kapatid, you are already blessed even before you know it. All you have to do is learn to share, learn to distribute. Ano man yan, material na bagay man yan, diba? Minsan kaya hindi mo ma-enjoy ang binibigay sa'yo, Lord, ayaw mo kasi magtanim. Minsan hindi mo ma-enjoy lahat ng mga nalalaman mo sa salita ng Diyos kasi ayaw mo kasing mag-share. Uuwi ka ng bahay, kanino mo ikukwento yan? Ang ganda. Okay, ayos. Pwede ba yung i-digest naman natin? Balikan po natin ang verse. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all. This is the second do good. Second na to. Kanina do good lang, ngayon do good to all. Lahat. Ang natututunan mo dito, hindi lang para sa'yo.
Same way with your blessing. Meron dyan para kay Lord, meron dyan for sharing. Sometimes we forget that in your season, you've got to share your blessings. You've got to share what you have. Even the wisdom, even the time, even the effort, even the energy, even your knowledge. Kaya nga sinasabi ko dito, kung gusto po natin maglingkod, marami tayong gagawin sa totoo lang. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang Diyos kaya magbigay, kaya magbigay ng maraming manggagawa. Pero bakit hindi po niya binibigay yun? Sapagkat gusto ng Panginoon Diyos, makita mo rin yun. Baka ikaw na yun. It's your due season. And lastly, kaya pala ito kailangan mo, discern. Sabi nung isang worker, sabi, Pastor, dapat pala makiramdam ako. It's not that. You have to discern. Why? Because God has given you every opportunity. Sabi sa Galatians, therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Maybe you just don't see it. Hindi po ito pang entertainment. Hindi po ito para lang makarinig tayo. It's God giving you opportunity to serve. Opportunity to straighten up things. Opportunity for you to see the plan of God to your life. God never placed you in this season to do nothing. God placed you in this season so that you can discern that there are lots of things you can do in His kingdom. There is always an opportunity. Ang mahirap, kapatid, namimiss mo ang opportunity pag hindi mo inaayos ang buhay mo. Namimiss mo ang opportunity kapag sinasabihan ka ng itama mo na yan, itama mo na yung ginagawa mo, namimiss mo ang mga opportunity, you will end up what? Sorry for the term, corrupted. Corrupted ka pa rin. God wants you to reap eternal life. Kaya mga kapatid, pag pumupunta ka dito, ano bang punta mo? Ano bang punta mo? It is your due season. Due season. Kasi baka ang punta mo dito, due date. Pumupunta ka dito kasi due date na. Lalapit ako sa inyo, Lord, may due date na ako, Meralco, tubig, insurance, bahay, due date. Alam nyo kapatid, hindi lang pan due date si Lord. Gusto sabihin ni Lord, due season mo ngayon, unahin mo si Lord. Ang lahat ng bagay, kaya niyang ibigay sa iyo. Bigyan mong oras si Lord. Ang hirap kapatid, baka pupunta ka lang dito, due date lang nasa isip mo. You have to admit that this is your season. Claim it. And you will do something about it. The problem is, when God said, I have many mansions for you, He had opened His doors for you. But are you making room for God today? What God wants to you in your due season, make room for God this season. Can I invite everyone to please stand up?